Nagwo-walling yung Queen dito. Magkakaroon naman ng access sa Town Hall. Kaya lang meron ditong defending heroes including Guardian. Paborito talaga ni Supmeo yung mga ganitong bases. Sneezy? Sneezy? Sneezy for the win! Magpapalit siya ng plano. Hindi nakuha ng E-Drugs dito yung Town Hall part. So dito niya i-drop yung kanyang Barbarian King and Archer Queen. Good luck. Grabe. Ang sakit sa mata, sir. Buti na lang may pang-off ng decorations. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung win or die, grabe. Paldo sa 3 stars. Bakit kaya, guys? May swerte kasi sa win or die. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano? Ano kayo ngayon? Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay Win or Die and Boom Academy. Ito ay French Clash Cup Round of 16. Yung mananalo dito ay magpo-proceed na sa quarterfinals. And yung matatalo malalaglag sa lower bracket. Players dito ng Win or Die, si Spiz, si Crispy, si Beppy, si Palma, si Paul. Sa Boom Academy naman, si Seven, Kinara, Supmiao, Linluan, and Izu. Good luck both teams. Mainit na laban to. Parehas to. Kumbaga mga nasa top tier teams tong mga to. So panoorin natin kung may mga baon ba silang kakaiba ngayong gabi. Kung may matututunan ba tayo or what? Let's see. Okay, ito na. First attacker dito si Seven. Good luck. Throwers and dalawang quick spell. Meron siyang Moises Strat ata dito. Okay, yun nga. Giant Arrow, Healer Puppet, Stick Horse, Giant Gauntlet, Life Gem, Rage Gem, Rocket Backpack, Fireheart. Good luck para kay Seven. Okay, double quick. Giant Arrow. Rocket Backpack! Nice. Ganda. Lava Launcher saka Monolith. Good start para kay Seven. And then, recall out sa Archer Queen. Recall back? Ay, hindi. Nag-drop lang siya ng healers. Okay, gets. Recall back sa Queen dito sa may left side. Lalim ng narating ng Dragon Duke. Nasa gitna na. Okay, nag-invest siya dito ng totem spell? Teka lang, may visual bug ata to, guys. May visual bug to, tingin ko. Kasi gumamit ng hero potion dito si Seven. Mukhang hindi na naman accurate yung nakikita natin. May hero potion. Ken, wala ka bang landscape mode? Guys, yung mga gusto ng landscape, nasa blue up. Ibang streaming app kasi yung gamit ko ngayong gabi. May gusto akong i-testing. So, yung gusto ng landscape, lipat kayo sa blue up. Yung mga vertical or portrait, dito lang sa Toctic. Dami pa ng throwers ni Seven dito. Ito na yung Barbarian King sa may right side. Nag-pop na agad siya dito ng Giant Gauntlet, Stick Horse. Multiple rocket balloon sa may bandang ilalim. Teka, bibigyan nata siya ng problema ng multi-IT dito. Revive spell kay Dragon Duke. Ang dami pang spell support ni Seven dito. Kaya lang naipit dito yung mga throwers niya. Yung Queen buhay pa, Warden full health, Dragon Duke healthy pa. Grabe, nandito sa isang thrower yung healers. Meron pa siya ditong Invian free spell 59 seconds remaining para kay Seven. Basag to. Basag. Early 3 star to para sa Boom Academy. Early 3 star para sa Boom Academy. Lahat yata naka-more cells. May bag pa pala. Boss Ken, pa-shoutout. Shoutout sa'yo, Don Romantico. Wow! Early 3 star para sa Boom Academy. Nicely done para kay Seven. Nice hit, sir. Hindi nakadepensa yung base ni Paul. Wala, naka 3 star agad. Walang malas daw kasi. Tignan natin. Ako nga pala yung sinaing nila. Okay, ito na. First attacker from Win or Die, si Crispy. Good luck. Hydra. Moises Strat with Hydra. Baon niya dito. Meron siyang 4 na quick spells Malamang, Giant Arrow, Rocket Backpack. Ayun na nga, Flame Blower. Eternal Tomb, Healing Tomb. Meteor Staff, Dark Orb. Good luck para kay Crispy. Okay, quick spell. Totem spell. Gusto niya tamaan ng Flame Blower tong gitna. Okay, Flame Blower, Rocket Backpack, quick spell. Paano yung Giant Arrow, sir? Paano yung Giant Arrow? Okay. Okay, Crispy.
So parang walang purpose yung Giant Arrow doon. Di niya rin kasi tinamaan yung Clan Castle eh. Ito na yung kanyang mga Hydra. Dragons with Dragon Rider sa upper right side. Eternal Tomb, Healing Tomb. Yung Skywagon, nakalimutan niya ba yung Skywagon? Crispy? Nakalimutan mo ba yung Skywagon, sir? Mukhang nakalimutan niya yung... Or dinedelay lang niya. Ewan ko ha. Ayun, nilapag niya na yung Skywagon. Hindi ko alam kung sinadya or nakalimutan niya. Revive spell kay Dragon Duke. Dark Orb. Teka lang, naubos na agad yung Dragon Riders dito ni Crispy. Yung Dragons niya naman, 2 piraso na lang sa taas. Dying na yung isa na lang yung matitira. Delikado si Crispy dito. Delikado si Crispy dito, guys. Merong multiple heroes dito sa paligid ng Town Hall. And, ano kaya yung laman ng kanyang... Oy, Dragon Rider! Patay. Teka lang, nagwo-walling yung Queen. Nagwo-walling yung Queen dito. Magkakaroon naman ng access sa Town Hall. Kaya lang meron ditong defending heroes including Guardian. Totem spell? Wala na siya. Visual bug ba to? Visual bug ba to? Hindi ko alam kung visual bug to pero tignan natin yung result after ng attack ni Crispy. Piso siya dito sa ano natin eh. Sa paningin natin. Pero tignan natin kung piso ba talaga siya. Malaman natin after ng nito. Kumukuha pa siya ng extra percentage eh. Visual bug. Pumitik na yung Salambosk. Palpak. Uy, grabe si Carbon Fin. Nagtatagalog. Shoutout sa'yo, Carbon Fin. Ano pa? May natitira pa bang troop? Nasaan? Guys, di ko nakikita yung natitirang troop. Eto, to pala. Ba't walang music, Boss Ken? Wala eh. Naka-dual stream kasi tayo. Nice try lang. Hindi, tignan natin dito sa labas. Aray ko, piso nga! Crispy! Bad start to para sa win or die. Huge defense to para sa Boom Academy. Ambag ako 20 sa Boom Academy. Okay, good luck. Ito na yung second attacker si Soup Meow. Si Soup Meow yung second attacker. Usually siya yung first attacker dito pero paborito talaga ni Soup Meow yung mga ganitong bases. Sa kanya binibigay. Aba, RC Charge Dragons. Wow! Soup Meow, RC Charge Dragons. Electro Boots, Haste Vial. Eternal Tomb, Healing Tomb, Meteor Staff, Dark Orb. Fireheart, Stun Blaster. Okay. RC Charge Dragons ang baon ni Soup Meow with Ice Hound and Skywagon. Diba, Charlotte? Okay, Quick Spell sa gitna. Double Cycle. Namatay na yung Spirit Fox. Kailangan mag-ingat ni Soup Meow dito. Nag-activate na yung Haste Vial niya. 3 Invis left. Okay. Na-clear niya dito halos lahat ng mga... Hindi pala lahat. Meron pang Monolith and Revenge Tower sa paligid ng Town Hall. Pero ang ganda. Okay, decent value. 1 Dragon. Skywagon. Saan kaya siya maglalapag dito? Sa may dito siya maglalapag ng Dragon sa Gold Storage. Ayun nga, dun nga. And then Dragon Duke sa may upper left side. Para mag-counter funnel. Ang ganda ng pagkaka-frozen dito galing sa Ice Hound. Dark Orb. Ganda rin na tinamaan ng Dark Orb dito. Tinamaan lahat ng mga major defenses sa gitna. Namatay agad dito yung kanyang Dragon Duke sa may left side. Eternal Tomb. Meron pa siyang isang Ice Hound dito. Mukhang yung Ice Hound na isa ay galing sa may Skywagon. Teka lang. Nasa gitna lahat. Kinakain niya dito yung both fire speeders. Multiple air bombs. Okay, ito na yung Ice Hound sa may right side. Rocket balloon sa taas. Tingin ko makakadepensa to. Wala rin siyang revive spell para kay Dragon Duke. So nag-activate na yung Phoenix dito ni MP. Humamatay na rin si Warden.
Rocket balloons na lang yung natitira dito. Isang dragon sa may right side. And then, ang dami pa. Ang kapal pa ng defenses dito ni Bepis. Makakadepensa na maganda yung base ni Bepis dito. Sasablay si Soup Meow. Bug din ba yung sync error? Oo, bug din yun. Yung pag umaata kayo sa normal mode, nagsisync error, nagdi-DC, bug yun. Lahat tayo nakaka-experience nun. Paano ma-landscape yung live boss? Punta kayo sa Blue App. May tinetest kasi ako ngayon guys, naka-dual stream ako. Naka-live tayo sa Blue App. Andun yung landscape format ngayong gabi. Kakapusin si Soup Meow dito. Grabe. Ang husay talaga ni Soup Meow. May kasama pang swag na invi saka poison. Nice try lang para kay Soup Meow. Tignan natin kung accurate. 73% 2-star. Accurate nga. 73% 2-star. Nice try lang. Nice defense para kay Bepis. Okay, eto na. Second attacker from Win or Die. Good luck. Kakahanap sa'yo, Boss Kenji. Nahanap ko muna yung group mo. Shoutout sa'yo, JR. Okay. Earthquake spell. Rocket Spear Seeking Shield. Mass Dragon Riders yung baon ni Paul dito. With multiple totem spells. Good luck. Fireheart Stun Blaster. Eternal Tomb Healing Tomb. Meteor Staff Dark Orb. Hi Quiz, good evening. Flaming Chicks here. Oy, good evening. Kylie Noklaf. Flaming Chicks, good evening. Okay, eto na yung kanyang Dragon Riders sa may right side with Skywagon. Ang daming gumagamit ng ganitong skin ni Warden, no guys. Ang ganda kasi pag nagpop-up ng Eternal Tomb kumikinang talaga ng solid. Mukhang ito yung paboritong skin ng Warden ngayon ng mga players. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Ayan, no? Ayun, no? Kumikinang yung wand. Ayun, no? Ang yabang ng Warden. Okay, free spell sa may air defense and scatter shot. Teka lang, may problema si Paul dito. Paano yung Town Hall? Paano yung Town Hall? Kailangan niya muna patayin yung Barbarian King dito saka yung Guardian sa may Town Hall. Saka siya pwede maglapag dito ng extra troop. Kaya lang ang problema, ito na lang yung extra troop niya. Kailangan niya alagaan yung Inferno Dragon dito. Okay, totem spell, nice. Sinupsup, very good. Nice. Yun pala yung plano sa Town Hall. Buti na lang, ito na yung Dragon Duke sa may lower left side. Meron siyang Stun Blaster dito ha. Overgrowth spell sa kalahati ng Rage Spell Compartment. May Dark Orb pa siya. And meron pa siyang revive spell dito. Actually, looking good to para kay Paul. May chance to. Meron pa siyang revive spell and totem spell dito. Na-traffic yung kanyang Dragon Duke sa defending Dragon Duke. Meron pa siyang Dark Orb kasi guys. Eto na, ang ganda ng pwesto Dark Orb. Yun na nga. Basag ata to, sir. Basag to. Okay, revive spell kay Dragon Duke. Meron pa siyang totem spell. Hindi makakadepensa yung Business 7. Basag. Basag yan, sir. Teka lang, majijinx ko ba? Teka lang, masakit pala yung multi-IT naka-rage. Dugulong. Hindi, meron kasing Phoenix dito yung... Hindi, walang Phoenix yung MP! Oh! Inferno Dragon! Hindi rin nasup-sup, guys! Sneezy for the win! Dragon Duke! Sir. Teka lang, konti na lang. Namatay yung Dragon Duke dito. May Booger. Sneezy. Super Minion. Sneezy is doing it. Basag, sir. Hindi yan majijinx. Wow. Nicely done para kay Paul. Hindi nakadepensa yung Business 7. Nice hit, sir. Lamang pa rin dito ang Boom Academy. So, meron na silang tig-2 attacks dito. Pero lamang ng 1 star ang Boom Academy. Pero lamang ng percentage ang Win or Die. Okay, eto na. Third attacker from Boom Academy, si Izu. Oy, balik A-Drugs na siya. Buti naman. Paboritong attack strategy ni Izu, Electro Dragons. Good luck. Flame Flinger. Magic Mirror action figure. Earthquake Boot Spiky Ball, Eternal Tomb Healing Tomb. Fireheart Stun Blaster. Good luck para kay Izu. 8 Electro Dragons yung dala niya dito. Uy, may Tesla! Buti na lang, hindi abot yung kanyang Flame Flinger. Two Electro Dragons sa may Hero Hall. Nice. Uy, Rage Spell? Invis Spell? Another E-Drag, tinamaan kasi ng Seeking Air Mine.
Totem spell invested. Free spell. Teka lang, medyo marami yung spells na binibitawan dito ni Izu. Gusto niya kunin yung Revenge Tower dito. Kaya lang hindi tinamaan ng Chain Lightning. Hindi ko alam kung yung Revenge Tower yung target niya or yung Defending Heroes. Pero mukhang okay, decent value pa rin naman. And then the rest ng Electro Dragons ay nasa upper part. Mukhang nagsiset siya dito ng funnel para sa Dragon Duke mamaya. Mukhang para sa Dragon Duke yung ginawa niya sa may bandang ilalim. Uy, tumagos yung isang Headhunter. Munti ka ni Warden niya, guys. Tumagos yung isang pirasong Headhunter. Okay, Rage Spell, Eternal Tomb, Healing Tomb. 3 piraso na lang yung E-Drugs dito. Okay, Free Spell sa may Guardian and Monolith. Teka lang, delikado si Isu dito, guys. Delikado si Isu dito. Kailangan niya masecure dito yung Town Hall part. Ang problema, namamatay na dito yung mga Electro Dragons niya. Isa na lang yung natitira dito. Si Warden na lang. Delikado si Isu dito. Okay, mukhang magpapalit siya ng plano dito. Magpapalit siya ng plano. Hindi nakuha ng E-Drugs dito yung Town Hall part. So dito niya idadrop yung kanyang Barbarian King and Archer Queen. And Dragon Duke naman sa left side. Tingin ko yung plano niya, ang plano niya dapat dito, kailangan makuha ng Electro Dragons niya yung Town Hall and then yung King and Queen sa may left side and then Dragon Duke sa may ilalim. Kaya lang nabago yung plano niya. Nabago. At dahil dyan makakadepensa yung base ni Palma. Nabago yung plano niya. Dito sana yung, tingin ko dito sana yung BK saka Archer Queen and then dito yung Dragon Duke sa baba. Kaya lang hindi nakuha ng Electro Dragons and Warden niya yung Town Hall part. Kaya nagbago siya ng plano dito. Okay, good recovery pa rin para kay Izu. Pinsan Klaus pala versus mga favorite ni Boske. Anong favorite? Wala akong favorite. Okay, nice try lang para kay Izu. 82%, 2-star. Nice try, nice defense para kay Palma. Okay, eto na. Third attacker from Win or Die si Bepis. Good luck. Hydra. Hydra ulit. With Moises Strat ata to. Meron siyang 3 quick spell. Ay, hindi. Rocket Backpack lang. And Flame Blower. Ayun na nga. Rocket Backpack. Flame Blower. Para saan yung quick spell, sir? 2 quick spell. Okay. Ano yung snipe niya doon, guys? Monolith? Oh, kinuha niya lang yung Monolith. Okay, gets. Rocket Spear, Seeking Shield. Meteor Staff, Dark Orb, Eternal Tomb, Healing Tomb. Roy. Nategi na yung kanyang RC. Nag-activate yung Phoenix. Okay. Lava Hound Dragon sa may right side. Uy, multiple Headhunters. Multiple Headhunters incoming. Tatagos ba, sir? Tatagos ba? Okay, Finrespell niya. Better safe than sorry, sabi ni Bepis. Kesa makalusot. Okay, Poison Spell sa Witches. Eternal Tomb, Healing Tomb. Naka-Raven yung kanyang MP dito. Pinul niya yung mga skeleton sa may bandang ilalim. Nice. Small detail pero huge help. Maganda yung pwesto ng MP niya dito. Pwede na siya mag-pop dito ng Dark Orb. Dark Orb! Ayaw niya! Ayaw pa! Dark Orb! Eh na, nakaharap na kay Dragon Duke! Nakaharap na kay Dragon Duke! Ayaw talaga ni Bepis. Hinohold niya. Grabe ka naman, Bepis. Hinahayaang mag-free hit dito yung Revenge Tower, sir. Okay, free spell instead. And then, revive spell kay Dragon Duke. Grabe, ipit na ipit dito yung Dark Orb. Okay, para dito siguro sa last compartment yung Dark Orb, kaya iniipit niya. Meron pa siya ditong isang totem spell. Ayan na nga, para dito nga sa last compartment. Mukhang nice decision naman. Kaya lang may sweeper. Namatay na ulit yung kanyang Dragon Duke dito. Meron pa mga Dragon Riders. 44 seconds remaining. Namatay na yung MP, si Warden, Dragon Riders, and Dragons na lang yung natitira dito. Pero Super Wizard Tower na lang yung threat dito. Makukuha na nila yung Fire Speeder. Basag? Basag, sir? Another 3-star to para sa Win or Die? Patanong. Wasak? Teka lang, 1 Dragon, Sneezy versus Super Wizard Tower. Sino mananalo? Syempre. Ang nagsasamo ng bunso. Ayun na nga, wasak. Another 3-star secured para sa Win or Die. Nicely done para kay Bepis. At dahil dyan, same stars, all 7. And lamang pa dito ng percentage ang Win or Die.
Alam nyo kung bakit? Meron kasing swerte sa battle clan nila, guys, eh. May swerte kasi sa battle clan nila. Ewan ko lang, pero hindi ako sure kung sino yun. Ayaw ko magturo. Iyo pa rin pala ang swerte, Boss Ken. Sims, alam niyo yan. Ano ba kayo? Para kayong bago ng bago, ah. Fourth attacker from Boom Academy, si Linluan. Good luck. Good luck. Grabe. Ang sakit sa mata, sir. Buti na lang may pang-off ng decorations. Grabe ka naman mag-deco. Crispy. Ibang klase ka. Okay, ano to? Zap Dragon Riders with Moises Strat. Hindi, rocket backpack lang. Mako-consider pa rin bang Moises Strat pagka rocket backpack lang, guys? Ano sa tingin nyo? Walang giant arrow. Kumbaga parang yung rocket backpack, mga ilang defenses lang yung kukunin niya. Okay, rocket spear seeking shield sa may left side. Uy! Dark Orb and Henchman Puppet? Henchman Puppet? May gumagamit pa pala ng Henchman Puppet. Mukhang may plano dito si Linluan. Rocket backpack, Fireheart. Okay, yun na nga. Rocket backpack. Quick zap. Oh! Kinapush siya dito ng zap. Pero mukhang yun lang naman yung target niya, yung middle part. Especially yung, hindi, teka lang. Ano nakuha doon? Ito yung Revenge Tower eh. Ito rin yung Monolith. Ito rin yung Lava Launcher. Ano yung nakuha doon? Scatter shots? Ewan ko. Naguluhan ako doon. Pero ito na yung kanyang mga Dragon Riders sa may left side. Max level na yung lagger dito ni Crispy, oh. Okay, Eternal Tomb. Healing Tomb. Meron pa siyang Dark Orb. And Henchman Puppet. Teka lang, nakakapagtaka bakit Henchman Puppet yung gamit ni Linluan. Okay, merong Eye Sound sa loob ng Skywagon. Mamamatay na ata dito yung kanyang Reiko. Namatay yung Grand Wardens. Binabanatan ng lagger. Okay, sinusupsup na ng isang Inferno Dragon. Magtatagumpay ka ba? Magtatagumpay ka ba? Magtatagumpay siya. Okay, Town Hall secured. Meron pa siyang Dark Orb dito. Ito na nga yung Dark Orb and Henchman Puppet. Meron pa siyang Revive spell dito. And isang Totem spell. Teka lang, may chance pa ata to. Meron kasi siyang spell support eh. Kaya lang namatay na yung MP dito. Si Dragon Duke ay hindi galit. Hindi galit yung Dragon Duke niya, guys. Maraming kasamang tropa. Nandito yung mga kamag-anak ng Dragon Duke. Okay, last Totem spell. Pang distract sa Monolith. Aray ko, tinarget na dito yung Dragon Duke. Makakadepensa yung base ni Crispy dito. Ayun na nga. Nice try lang para kay Linluan. Tignan natin kung accurate ba. May hero potion kasi siya eh. 88% 2-star. 83 lang. 83% lang yung nakuha ni Linluan. Nice try lang. Nice defense para kay Crispy. Bakit wala ng cam ang mga attacker, sir? Yung may mga camera on matches ay mga bandang dulo ng tournament yan, guys. Pag mga playoffs, quarterfinals, semifinals, grand finals, yun yung may mga camera on matches. Okay, good luck. Eto na. Fourth attacker dito ng Win or Die. Si Palma. Uy, ground attack. RC Walkroot Rider Valkyries. Good luck. Electro Boots Rocket Spear. Wow, Healing Tomb Rage Gem. Wala siya ditong Eternal Tomb. Fireheart Stun Blaster with Raven. Magic Mirror Action Figure. Good luck. Walang Eternal Tomb si Palma dito. Healing Tomb and Rage Gem yung gamit niya kay Grand Warden. Nice. Safe dito yung kanyang Spirit Fox. Okay, Tornado Trap activated. Double Cycle. Recall out. Okay. Ooh. Parang pwede niya pa makuha yung Monolith doon pero hindi niya na kinuha. Sinave niya na dito yung isang Invis spell. Okay. Ito na si RC. Ice Golem sa may upper part and Dragon Duke. Good thing yung Sneezy nasa Archer Queen. Good thing yung Sneezy ay nasa Archer Queen. Eto na rin pala yung Archer Queen niya. Tignan natin kung lalapitan ba ni Bunso ang kanyang kuya. Okay, multiple headhunters. Nasa may Dragon Duke. May i-slow mo si Dragon Duke dito. Okay, gumamit na siya dito ng Healing Tomb. Wala siyang Eternal Tomb, guys, ha. Mapo-force na ata yung ability ng Dragon Duke dito. Hindi pa. Okay, may access na yung Archer Queen dito sa may Town Hall part. Overgrowth spell sa may ilalim. Grabe, meron pa siya ditong Stun Blaster, guys. Ay na nga, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Town Hall secured.
Meron na lang siya dito isang Invi spell, meron pang Rocket Spear si RC dito, and meron pang ability yung Archer Queen. Kaya lang nag-activate yung kanyang hidden ability, which is Walling. Ang dami pang troops niya dito sa may left side. Healthy pa dito yung mga healers niya. Kaya lang, abot na siya ng range ng multi-IT. Nako, problema to. Kailangan niyang i-invi dito yung healers. Nakikita mo ba to, Palma? Ayaw! Okay. Ayaw niya. Hindi niya naniligtas dito yung mga healers niya. Isang piraso na lang yung natira. Nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC. Eto na yung Archer Queen. Merong Magic Mirror Action Figure. Meron pa siyang isang Invi dito. Kaya lang, RC and Queen na lang yung natitira dito, guys. Kaya ba nila maklatch to? 33 seconds remaining. Invi, bypass na dito yung ibang defenses. Para makuha yung Expo. Basag! Basag! Okay, nice. Nice. Beautiful decision galing kay Palma. Nicely done, sir. Grabe, another 3-star secured para sa win or die. Kasi nandito si Kenji sa battle clan nila. Ibang klase. Ibang klase, ano? Labas ang mga nagsasabing malas ako. Ano? Nicely done para kay Palma. Another 3-star secured para sa win or die. 3 attacks na ng win or die dito yung 3-star. Hindi na lang ako magtuturo kung sino yung swerte sa battle clan nila. Ha? Hotdog. Okay, tignan natin. Kailangan makabawi dito ng Boom Academy. Ito na yung last attacker nila, si Kinara. Si Kinara, last attacker ng Boom Academy. Ito na naman yung 6 na bowlers pang snipe ng air defense. Ito na naman yung super... Hindi, ito na naman yung bowler trick ni Kinara. Ito na nga. Ayan o. 1 giant, 3 bowlers para tamaan yung air defense. Grabe ka naman, sir! Ibang klase ka, Kinara! And then, another, dito sa may left side. Oh, sir, dun ba? Ito na. 1 giant, 3 bowlers. Ibang klase talaga yung mga pro. Ibang klase talaga, guys, oh. Ay! Yun lang nabate, sir! May natira pa sa ano? May natira pa sa... air defense. I-repair pa ng builder hut. Yun lang, nabate. Okay, quick spell sa may left side. Ano to? Fireball? Hindi, akala ko fireball. Oh! Ibang klase talaga, sir! In-invi niya dito yung upper part para ma-secure agad ng Rocket Spear dito yung Fire Spitter and then yung Monolith. Veteran move, galing kay Kinara. Okay, another quick spell zap sa may upper part. Rocket Backpack! Ibang klase ka, sir! Ano pinaggagawa mo? Ang dami nangyari doon. Okay, ito na yung mga Dragon Rider sa may Town Hall Park. Meron siya ditong Eternal Tomb and Healing Tomb. Si MP ay meron pang Dark Orb. And plenty of spell support. Good luck, Skywagon sa may right side. Okay. So parang ginagawang siege barracks ngayon yung Skywagon. Ginagawa siyang pang counter funnel, oh. Okay, nice. Oh, yung ganda. Pre-activated dito yung Rage Spell Tower sa may left side and sa kanya in-overgrowth spell. Nice. Oy! Merong isang Inferno Dragon. Sup, very good yung Town Hall. 2 totem spells pa yung natitira dito and isang free spell. And meron pa siyang Dark Orb. Kaya lang masakit tong back-end defenses, ha. Especially meron pa ditong Revenge Tower. Okay, 1 totem spell pang distract the defending heroes. Saka Revenge Tower. Teka lang. Kailangan humarap ng MP dito na maayos. Ito, pwede na ata niyang gamitin Dark Orb. Ayun na nga. Nice Dark Orb. Ganda. Tinamaan dito yung scatter shot saka multi-IT sa may kabilang parte. Out of spell support na si Kinara dito. Kaya ba, sir? Meron pa mga multiple dragons, baby dragons dito. Boy pa yung Dragon Duke. Kaya lang hindi nag-activate yung rage niya. Si MP boy pa rin. Kaya lang walang Phoenix yung MP niya dito. Naka-Raven, guys. Okay, nag-activate na yung Phoenix dito kay Dragon Duke. Direkta dito sa may defending Archer Queen. Okay, kaya ba? Scatter shot and air defense. Nako, may problema. May air defense dito sa may left side, guys. Makakadepensa pa yung business piece dito. Makakadepensa. Merong air defense, guys. May natirang air defense. Rico. Sayang, sir. Nice try lang para kay Kinara. Nice defense para kay Spies. Grabe daming spectator, 20. Ayun na nga, guys. Kailangan na lang mag-secure dito ng winner die ng 2 stars para manalo sa Boom Academy. Medyo minamalas ata yung Boom Academy ngayong gabi. Hindi ko alam kung bakit, guys. Ano sa palagay nyo? Hindi ko alam kung bakit. Pero yung win or die, grabe, paldo sa 3 stars. Bakit kaya, guys? May swerte kasi sa win or die. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano kayo ngayon?
JM says what if nakuha ng bowler kanina yung air def? No. Ay, oo nga, no? What if nakuha nung bowler yung yung air def na yun? Grabe, yung hindi mo nakuha nung umpisa, yung pa yung di-disaster sa dulo. Okay, ito na, last attacker from Winner Dice is Piz. Meron siya ditong Dragon Riders. Good luck. One Quake spell. Uy, Haste Vial! RC Charge Dragon Riders! Ooh! RC Charge Dragon Riders pala yung baon ni Spiz dito. Good luck. Electro Boots. Haste Vial. Meteor Staff Dark Orb. Eternal Tomb Healing Tomb. Fireheart Stun Blaster. Okay. May naalala ko, kailangan lang ng team na mag-secure ng 2-star pero na piso. Hindi na lang ako magtotok kung sino, pero alam nyo na yon. Tignan natin dito kung makakasecure ba ng 2-star si Spiz. Scatter na lang yung threat. Boss, mga sure ball na to. Guardian na lang yung matitirang Guardian na lang yung magiging depensa sa Town Hall Park. Okay, eto na. Lava Hound, Mass Dragon Riders, Coco Balloons, Sky Wagon. O, ito na. Tapos na yung boxing, guys. Pinuntahan na ng MP yung Town Hall dito. Makasecure lang ng 2-star si Spiz. Panalo na sila. So, sila ang magsesecure dito ng quarterfinal slot. Kumbaga, isa sila sa makakasecure ng quarterfinal slot, yung winner die. Okay, ito na yung Dragon Duke sa may right side. And, ayan na nga. 2-star secured. Ayun na nga. Congrats na agad sa WOD. Quarterfinals secured. Malalaglag sa lower bracket dito yung Boom Academy. Teka lang, sir. 2-star lang yung kailangan mo, pero mukhang plano pa ata ni Spiz ditong tapusin yung laban ng 3-star. Sir! Teka lang. Okay, Rage Spell sa may gitna. Si MP dito ay may Dark Orb pa. Out of spell support na si Spiz, pero may... Oh, yan ang Dark Orb yun, sir! Grabe, sinuwag yung Dark Orb! Wasak nga! Hindi na ako magtataka. Hindi na ako magtataka kung bakit naka 3-star pa rin tong last attacker nila. Hindi na ako magtataka, guys. Wow. Beautiful attack galing kay Spiz ng asar pa ng Dark Orb doon. And ayun na nga, congratulations para sa Win or Die for winning this round against Boom Academy. So sila yung magpo-proceed dito sila yung magpo-proceed sa quarterfinals, yung Win or Die. And Boom Academy ay malalaglag sa lower bracket. Grabe, sir. Isa lang yung sablay dito ng Win or Die, yun pa yung piso.